dalawin, kapayapaan mo'y dalhin, upang umiral sa amin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama ay siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Sana po ay malinaw po ba ang aking gamit ng microphone? Sigurado? Hindi kayo makakatulog, ha? Yes. Kasi kung hindi ito malinaw, babalik po ako doon, no? Para mas mabigyan natin ng diin ang ating pong pagninilay para sa ating unang araw ng simbang gabi. Para sa kapakanan at kaalaman ng mga bata at kabataan na naririto, muli no, ang siyam na araw ng ating pong pagsisimba, mapa Misa de Gallo, mapa Misang Madaling Araw o Gabi. Ang siyam na araw na ito ay katumbas ng siyam na buwan ng paglilihi o pagdadalang tao ni Maria. So, siyam na araw katumbas ng siyam na buwan. Naintindihan ba yon, mga kabataan? Yan. Kaya, mahalaga kung siyam na buwan, sasamahan natin si Maria. Kung paanong sinamahan siya ni San Jose, sasamahan din natin sila hanggang sa makarating sila kung saan isinilang si Jesus. So, siyam na araw, siyam na buwan, so dapat present ka lagi. Tingnan nyo nga mga mukha ng katabi ninyo. Sabihin nyo nga, aabangan kita sa kanto. Huh? Diba? Dapat kasi nandito ka. Kung dahil in-announce naman natin, di ba? No? May mga announcement tayo, may oras tayo ng misa sa umaga, may oras tayo ng misa sa gabi. Mamili ka. So kung ano man dyan, ang mahalaga, makumpleto mo ang siyam na araw, hindi dahil meron kang hinihingi o hihilingin sa Diyos, kundi dahil nararapat lamang na samahan natin ang paglalakbay na ito dahil napakalaki at napakarami nating dapat ipagpasalamat sa Diyos. Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyo, magpasalamat ka sa Diyos. So kaya tayo natitipon dito, ha, para magpasalamat sa kabutihan ng Diyos, hindi para humingi ng humingi. At gusto ko na rin kunin yung pagkakataon
na maipaliwanag sa inyo ang ating pong bilin sa taong ito. Hindi po ito yung karaniwan na mahirap na lugar, kundi sa ginawa nating bilin para sa taong ito ay pag-alala para sa lahat ng mga naging biktima ng proyekto, yung mga flood control natin. Yung mga nasa Cebu, yung mga nasa iba't ibang lugar na nawalan ng tahanan dahil sa kapalpakan, dahil sa korupsyon, dahil sa pagnanakaw na nangyari sa mga budget sa atin pong bansa. Pero ganun pa man, para bang gusto ko lang iparating din sa inyo na anuman ang kalagayan natin sa buhay, mapa nandito ka man sa Manila o mapa kung saan mang naapektuhan ng mga pagbaha, tuloy na isisilang si Jesus. Hindi pipiliin na dapat nasa subdivision, dapat nasa mabangong lugar, dapat nasa malinis na lugar. Kung saan inabutan ang pamilyang Jose, Maria, doon isisilang si Jesus, doon isisilang sa iyo. Kaya ito po, na-wash out, nabaha, pero sa mga nanay dito, mapipigil niyo bang lumabas ang sanggol sa inyong tiyan na pag sinabing, may bagyo mamaya, huwag ka munang lalabas, huwag ka munang lalabas. May ganun ba? Wala. Tuloy yan. Kaya ito po, habang inihintay, ang mag-asawa, tumutulo ang bubong, binabaha, pero tuloy ang pagsilang ni Jesus. Kaya sana kung pagninilayan mo ito, makita mo ang isang katotohanan ng buhay sa buhay mo. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, maswerte ka. Ulit, sabihin nyo nga, maswerte ka. Diba parang yung attitude natin, yung totoo naman talaga, no? Maswerte naman tayo. Maswerte na tayo kung tutuusin. Kaya yung iba sa inyo, nakatanggap na ng gift pack ni Mayor, di ba? Ito, may gift pack na rin dito. Ayan, oo. Ito ba yun? Ito ba yun? Ito ba yun? Bakit ako wala pa? Buto pa ito, mayroon na. Asa na ba ito? Yan. Yan. Di ba? Maswerte ka na kasi maayos ang bahay mo. Maayos tayo dito, hindi tayo masyado naapektuhan ng ilang bagyong dumaan, hindi nagiba ang bahay. Maswerte ka, maayos ka. Yan ang isang katotohanan. Kaya dapat, huwag ka na magdrama-drama, huwag ka na mag-imot-imot na parang, ay, aping-api naman ako, kawawa naman ako. Alalahanin mo, maraming pamilya ngayon sa iba't ibang dako ng bansa natin ang sinisikap mairaos ang paparating na Pasko. Kahit na nasa barong-barong, kahit na pinagtagpi-tagping mga linoleum ang kanilang bahay, may masilungan lang at tuloy ang Pasko. Na doon din natin alam kung mayroon bang ayudang darating, mayroon bang Noche Buenong 500 worth na darating. Di natin alam. Pero tayo, ikaw nakakasigurado, okay ka. Nakakasigurado ako. Totoo yan. Pero kailangan mo lang makita. At kailangan mo magpatotoo na magiging okay tayo kahit na, alam mo, yung iba nga, di ba? Ang susuotin nila ngayon mula sa mga ukay-ukay. Mula sa mga idononate ninyo. Kaya nga may magpapasko ngayon sa ibang probinsya, sa bundok, naka-gown. Kasi yun ang ibinigay ninyo. Gown. Ang bihira naman kasi kayo, di ba? Pag magdo-donate kayo ng damit, wag naman yung sinuot ninyo nung kinasal kayo. Tapos ngayon makikita ninyo yung mga bata dyan, yung mga, ewan ko, yung mga bababa na naman, yung mga hakutin na naman nila. Tapos ang suot nila talagang, may sagala ba? Pero ikaw, okay ka naman.
Pag umuwi ka, buksan mo yung cabinet mo, nandun na nga, nasa ilalim, hindi mo na nga nasusuot. Tapos iiyak ka at magdadrama ka na para bang aping-api ka at magwo-walling ka. Wala akong bagong damit. Pektosan kita eh. Diba? Kaya ngayong gabi ito, ngayong unang araw na ito, maganda mapagnilayan natin na makita natin ang katotohanan sa buhay natin. At lalong-lalo na, mamuhay tayo sa katotohanan. Kasi si Kristo ang katotohanan. At ang katotohanan, hindi niya pipiliin at hindi siya namimili kung sino ang ililigtas o kung sino ang mamahalin niya. May maibibigay o wala, okay sa kanya yan. Ang totoo niyan, siya ang magbibigay sa atin. Kaya nga tayo nagtitipon-tipon, di ba? Kasi may naibigay na sa atin, nararapat lamang na tayo ay magpasalamat. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, magpasalamat ka naman. Yan. So, kasana po, no? Unang araw ngayon, nawa ay pagsikapan natin, araw-araw pagnilayan natin ang kabutihang ginagawa ng Diyos para sa ating lahat. At isa rin dyan, ang buong parokya natin ay nagpapasalamat sa simbahang ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni San Jose. Na ipinagdiriwang natin ngayon ang ika-120 taong anibersaryo ng ating pong simbahan. Yung tahanan na ito kung saan isinilang ang pananampalataya na atin pong niyayakap ngayon. Kaya muli, pasalamatan natin ang Panginoon, palapakan natin ang Panginoon.